Oh, bes, share ko lang. Oh, aminin mo, bes, natakam ka, no? Bake sushi lang yan. Paano gawin? Halika, bes, at ituturo ko sa'yo ang my own version ng bake sushi, bes. Napakasimple lang, kaso nga lang, medyo marikado siya, bes. So, ang una, bumili ka muna ng crab stick sa palengke. 51 balot niyan, bes. Kailangan babalatan mo, then ibababad mo siya sa may mainit na tubig. Huwag mo siyang ilalaga, bes, ha? Dahil madaling lumambot ang crab stick. Tapos, bili ka rin ng mangga. 80 pesos lang ang 1 kilo dito sa amin. Ewan ko lang sa inyo. Tapos, ang pinaka-main na ingredients dito ay syempre yung rice. Japanese rice. Pag wala kang Japanese rice, pwede rin ang malagkit or glutinous rice. Tapos, bumili ka ng cream cheese. And then, quick melt para may cheese sa ibabaw. Tapos, add ka rin ng 2 tuna, rice vinegar, sesame oil, and then yung crab stick na hinimay mo kanina na binabad mo. And then, syempre, yan yung mango na hiniwa-hiwa ko na parang cube. Then, wag na wag mong kakalimutan yung QP, mayonnaise, and then yung nori. At siya nga pala, bes, yung nori dito ay ginupit-gupit ko na parang ganyan. Dahil nga, ihahalo natin yan sa may Japanese rice. Then, yung tuna, bes, alisin mo yung sabaw. Kailangan yung laman lang ang kukunin. Ilalagay mo sa malinis na planggana, tapos ihalo mo yung hiniwa-hiwa mo or hinimay-himay mo na crab stick kanina. Tandaan mo, bes, ang pagbabad sa crab stick ay madali lang, ha? Huwag masyadong matagal dahil madaling lumambot ang crab stick. Tapos ilagay mo na yung mango and then yung cream cheese. Tapos maglagay ka rin ng QP mayonnaise. Oo, bes, medyo mahal lang yung QP na yan, ha? Dahil yung malaki niyan ay 200 mahigit. Kailangan damihan mo ng QP para malinam ng ganon, bes. At halu-haluin mo na parang ganyan. Pag nahalo mo na yan, bes, ay add ka rin ng paminta na pino. Tapos add ka rin ng konting sesame oil para masarap. Huwag ka na maglagay dito ng asin, ha, bes. Hahalu-haluin mo ulit na parang ganyan para mag-combine yung mga ingredients. Pagkatapos mong nahalo, bes, ay isiset aside mo dahil dito na tayo sa ating Japanese rice. Kailangan maglagay ka ng rice vinegar and then yung sesame oil. Ilagay mo na rin yung ginunting-gunting mo kanina na nori. Paghahalu-haluin mo lang yan na parang ganyan para mag-combine yung mga ingredients niya. Huwag ka na maglagay ng asin, bes, dahil maalat na yung nori. Pagkatapos ilagay mo sa may tray and then itoppings mo na yung mga crab stick sa mango. Ayan, ikakalat mo lang na parang ganyan. Ayan. Kung napapansin nyo, bes, hindi na ako naglagay ng pipino. Pwede ka rin hindi maglagay. Pwede rin meron. Ganon. Pagkatapos mo na ilagay yan, maglagay ka ng cheese. Quick melt ang ilagay mo, bes, para malinamnam at malasa. Pagkatapos, ilagay mo na rin yung mango na natira. Itoppings mo rin na parang ganyan. Pag nailagay mo na yung mango, maglagay ka rin ng nori na konti. Para pampalat lang. Pampalat lang ganyan. Saka, masarap yung nori na yan, bes. Alam mo ba, ang nori na yan, ayan yung seaweeds. Kaya yung seaweeds, maalat. Kaya kahit na hindi ka maglagay ng asin dyan, ay maalat na yung rin na yan, bes. Tapos na wag mong kakalimutan yung QP mayonnaise sa may ibabaw. Para malinamnam ulit siya, ganon. Ang dami talagang ingredients nito, bes. Pagkatapos nitong QP na to, maglagay ka rin ng sriracha. Ang ba? Ewan ko ba? Ang daming ingredients talaga nitong baked sushi na to. Pagkatapos niyan, bes, ay ipapasok mo siya sa may oven. 10 minutes mo lang siyang lulutuin, bes, para hindi siya masunog, ganon. At pagkatapos ng 10 minutes, syempre, iyahon mo na yan sa kahirapan. Dahil nga la sa kanta na ini, bes. Taknay do, karakal ko agasos na ingredients kanini, tapalasakan. Megisang ko sa lapi, karimong ingredients niya, Diyos ko, mga lulo ko kanini. Pero manyaman naman, bes. Worth 8 naman yung gastos mo dito, bes. So, ayun lang, bes, share ko lang. Ingat, God bless, bye!